Hey everyone! Welcome back to our channel. And for today, hindi tayo mag-unbox ng Transformers kasi naka-unbox na. So, itong figure na to nakuha namin dati around 2018 yata or 2019. Basta magkakasunod ito na order. Itong si LGX Great Shot tapos si Grand Maximus in Titan class. And kung tama yung tanda ko, parang kasabay din yata na order yung sa Transformers Car Robots, yung combination ni Ultra Magnus and Optimus Prime. Yung lumang version, yung kasi may Haslab version na yun. Yung mas lumang version yung nakuha ko dati. Pero yun yung yung problematic na copy. Ayan, chinay ko sa wiki ngayon. Yung Encore version ni Godfire Convoy. Ayan, ito yung medyo magkakasabay kaya ito ng order years ago. Itong si LGX Great Shot, tapos si Grand Maximus, tapos yun nga, yung Godfire Convoy na gift set. Yun yung parang version na yun yung pinakamaraming problema sa figure dahil yung mga electronics na hindi gumagana, tapos hindi nagmamatch yung mga parts ka, ang hirap i-transform ng figure yun. Pero yun, hindi naman siya ang topic, kundi itong si LGX Great Shot ang pag-usapan natin ngayon. At hindi ko na nadala yung box niya dito sa Cavite. Iniwan ko lang sa Pasita kasi baka hindi na masyado matuwa si Eric kapag ang dami ko na kinuha Transformers at marami na ako kunin na mga box ng Transformers. So, ayun. Ito na muna. So, kung napapansin nyo, yung weapons niya, hindi ito yung tamang version. Hindi naman. Tamang version, kaya lang kasi, kung napapansin nyo, doble. Kasi kinuha ko yung kay 6 shot. Ayan. Ganito lang dapat. Tigisa na ganyan. Kasi yung Takara 6 shot naman sa bahay, nilagyan ko ng upgrade kits. Bale yung mga figures na dinidiscuss ko ngayon, lalagyan ko lang siguro ng pictures na nasa Instagram ko para mas makarelate kayo din sa kwento. So ayun, etong figure na to kaya ako kinuha from Pasita, tinala dito sa Cavite. Kasi ang plan ko dati, bago mag 40th anniversary, papanoorin ko ang lahat ng lumang series ng Transformers. At dapat by this time, napanood ko na ulit kung sang series ito lumabas, yung sa Transformers Victory. Kaya lang sa kadahilanan na busy sa iba't ibang bagay, hindi ko natuloy yung pag-marathon ng mga series. Kumbaga natapos ko lang yung sa Headmasters, tapos natuloy ko yung sa Super Godmaster Force, tapos natigil na dun. So yun, ito kasi lumabas siya sa Victory. Tapos kung tama yung tanda ko, siya rin si 6 shot dati, Decepticon pa siya. Tapos ngayon, Autobot na siya. Siya na si Great Shot. Tapos, itong figure na to, katulad ng 6 shot, meron siyang 6 na mode. Ayan. Oh, hindi ko kasi dala yung box. Pero may picture dito ngayon sa monitor na hindi masyadong kita. Teka. Paano ba mag-zoom in dito? Ayan. So, ito yung mga 4 na mode niya. 6. Yung robot mode, tapos meron siyang jet mode, battle car mode, beast mode, tank mode, and submarine mode. Ang tawag niya submarine mode, pero yun yung parang dapat yan weapon. Pero para wag masyado, kasi parang nagkaroon ng law sa US yata na hindi pwedeng magkaroon ng mga toys na parang masyadong mukhang weapons. Nalimutan ko na medyo nalimutan ko na yung exact na details, pero yun, kaya iniwasan lang masyadong maging mukhang weapon yung toys. Kaya din si Megatron nagkaroon ng tank mode, imbes na yung barrel. Yan. So yun nga, sabi ko katulad yung 6 shot, ito rin merong 6 na modes. Tapos may isa pa akong figure na ganito, si Quick Switch. Pero hindi ko siya nadala sa Pasita naman siya. Siguro next time nadalhin ko rin. Kasi nga, dinala ko to dito dahil part ng Transformers Victory. And kung nakita niyo yung mga ibang unboxing videos dati, and then din sila Victory Saber, Deathsaurus. Ayan. So, sinusubukan kong dalhin dito yung mga figures na nasa Japanese series na nasa collection ko sa Pasita. Ayan. So, yan. Ito yung robot mode niya. Medyo... Teka, alisin ko muna yung mga weapon. Limited yung articulation niya compared dun sa mga naunang mold katulad ng 6 shot kasi itong part na to naharang. Ayan. Dapat ganyan yung articulation niya dito. Kaya pag naka-open yan, yan, naharang.
Tapos, ito pa isa na pinagkaiba. Yung sa horns, wala yung si 6 shot ng ganyan. Tapos kailangan itong i-fold sa loob pag ita-transform. So ito pa isang gimmick niya. Merong headmaster. Ayan. Let's zoom in para mas kita. Magpo-focus ba? Ayan. Tapos, ayan, magiging maliit na robot. At yun yung naging head niya. At since nalisa natin to, subukan natin i-transform itong si Great Shot sa mga iba niyang mode. Siguro, ito na lang muna, yung submarine mode niya. Yung balance transformation na gagawin ko, hindi natin eksaktong steps kasi hindi ko dala instructions. At sinusubukan ko lang siyang i-transform gamit na reference yung picture dito sa computer. Pinagbabasehan ko nga lang ngayon yung picture na sinave ko kasi nga hindi ko dinala yung box dito. Medyo mas madali naman siya i-transform kahit na meron siyang 6 na mode. Medyo madali naman tandaan yata yung steps ng transformation niya compared sa ibang figures na complicated ang mga transformation steps. Pero siguro baka may magiging mali akong step na gawin dito at magkaroon ng mistransformation, pero okay lang din. Ayan, katulad nun, nalock ko agad yung ibang parts. Kakarang pala. Para sa transformation dito sa bottom part na to. Ayan, kamusta nga pala sa inyo dyan, sa mga nanonood ngayon. Sana hindi kayo gano'n naapektuhan ng bagyo dahil sunod-sunod ang pasok ng bagyo sa bansa. Kasawa na ba kayo maging resilient sa bagyo? Dito naman di ganong matindi ang epekto. Pero dun sa mga lugar na nasa landa, sana maging okay lang. At kumilos yung mga LGU niya. Kung hindi, problema yan. Teka, hindi ko lang malaki ibang parts nitong si Great Shot. Siguro meron din naka-align or siguro may mistransformation, pero kasi close enough naman doon sa kanyang submarine mode. Ito yung sasabi ko. Ayan, para siyang blaster. Kasi doon nga sa headmasters, si 6 Shot, ginagawa niya yung ganito pag ina-attack niya ibang headmasters. Sila Chrome Dome. Ayan, ina-attack niya nang nakagantong mode siya. Hindi siya napresa ng ganito, yung sa card, sa anime. Ayan, ito yung submarine mode or kanyang gun mode. Ayan. At dahil na-transform na natin si Great Shot sa kanyang gun mode, nabubulol pa ako. Subukan naman natin i-transform sa mga sunod na mode niya. Pwede natin gawin siguro para madali. Yung konti lang i-adjust ay yung kanyang jet mode naman. Para konting steps lang, ibang mode na agad.
kamukha naman. Parang. And okay. I-rotate ko yata dito. Or mali ba yung pwesto? Teka. That pala hindi ko muna ginalaw itong threads na to. Baliktad pala yung tingin ko sa picture kanina. Akala ko kailangan itong i-adjust pero hindi pa. Ganito. Kanya mag-lock. Yan. Tapos, itong sarap naman. Sabi ko konting steps lang para ma-transform sa jet mode, pero ayan, ayaw niya kasi mag-align at mag-lock. Ayan, konti na lang. Ito. Sa wings naman nagkakabit. Ito. Pwede naman ito ikabit ng ganito. Hindi masyadong malayo dun sa original na design. Kahit sobra yung weapon. Ayun. Yung kasing si Six Shot nga. Hindi ko na tuloy yung kwento kanina. In-upgrade ko yung weapons niya. Kaya napunta dito kay Great Shot yung ibang weapons. Yan. Ito na yung kanyang jet mode. Hindi lang masyadong perfect kasi mayroong mga parts na hindi ko ma-lock. Yan. Pero, again, close enough naman dun sa picture ng kanyang jet mode. Yan. Yung sunod na mode naman na pwedeng gawin ay yung kanyang beast mode. Teka, subukan natin. Alisin ulit natin itong mga weapon na ito. Sabi ko kasi inulan ko yung mga steps. Kaya hindi ko alam kung eksakto.
Habang tinitingnan ko lang yung picture kasi saka ako tinatransform yung mga parang parts na nagmamatch yung nasa picture yung ginagalaw ko. Ang gulo yung sinabi ko, no? Teka, tinitingnan ko yung picture para maging guide sa transformation na ginagawa ko. Yun yung gusto mong sabihin. Okay? Kaya pwedeng meron akong mas transformation na ginagawa. Pero kung close enough naman, okay na rin. Hindi ka naman kailangan i-perfect. Dahil, mga ba yung sinabi dati? Perfection gets in the way of good enough. Ayan. Yan isa sa mga excuse na mga tamad. Hindi naman. Kasi parang yun nga, yung parang expression, kung masyadong pina-perfect lagi yung mga bagay-bagay, kakapilit mo na maging perfect, hindi mo na nagawa yung kailangan mong gawin. Ay kung gagawin mo yung good enough, at least may natapos ka. Kung wala naman masyadong masamang epekto yung good enough mo, why not? Don't have to be perfect every time. As long as wala namang masamang epekto. At wala kang tinatapakan ng ibang tao. Good enough is good enough. Medyo naging tight yung mga ibang joints nitong si Great Shot kasi pinatakan ko ng pledge wipe and shine ulit. Lagi yung binabanggit yun kasi nga yun yung isa sa mga pinakamadaling solution sa problema ng mga loose joints sa transformers or kahit sa ibang action figures. Hindi lang siya pang polish ng floor or ng furniture, pwede rin siya sa loose joints ng inyong figures. At ayan na ang good enough na beast mode ni Great Shot. It's not so bad naman. Okay naman. Sige. Ayan. Pasensya ko minsan na wawala sa frame kasi hindi natin sa camera. Minsan kasi pagka nakatingin ako sa camera, mas nahirapan ako i-transform. Ayan. Try nyo mag-transform na may camera sa pagitan nyo at ng figure. Minsan nakakaduling. Ayan. Ilang years ko nang ginagawa pero nakakailang minsan. Ito na ang beast mode ni Great Shot. Ano siyang wings, tapos parang may horn dito sa harap. Hindi ko lang pa anong klaseng beast siya, kung rhino na or basta Cybertron na beast siguro. Ayan. Ayan, next step na pwede natin gawin dito sa figure ay yung kanyang battle car mode. Ayan. Para siyang armored na kotse. Yun ang magiging itsura niya. Ganun pa rin ginagawa ko ngayon. Tinitingnan ko lang ulit yung picture sa gilid para gawing guide habang nagta-transform ng figure. Teka. Ayan, dito pala. Pala ako nasunod, kung pina-follow nyo, tinagalagan mo siya ako yung sinusundan. Kung pina-follow nyo or sinusundan nyo yung ibang mga Transformers pages sa Facebook or sa ibang social media, nakita nyo siguro ang daming collaboration ng Transformers ngayong year na in-announce. Nakita nyo ba yung sa Naruto? Yung dalawang figure, yung si Kurama at saka si
Gamakichi yata. Basta yung frog tsaka yung fox. Tapos, meron din sila nung... Sa Monster Hunter, nakita niyo na siguro yun. Ano ba yung mga iba lang? Check ko nga. Saglit lang. Yun. Yung Star Wars din. Meron din isang collab ulit. Yung sa Mandalorian naman. Medyo weird yung itsura pero parang parang gusto ko rin kunin. Kasi nga sa Monster Hunter, yung Rathalos Prime yata yung ginawang English version. Tapos meron din yung sa Godzilla na pag-usapan natin dati. Or kung hindi nyo na panood yung video. Nabanggit ko rin dati yun. Marami nagre-reklamo kasi yung Godzilla collab parang kinamad yung Hasbro and Takara. Pero sa tingin ko kasi masyadong mana sa copyright issue yung Toho ba yung nag-handle ng Godzilla. Baka hindi masyado napag-design na magandang figure yung Hasbro. Kaya nangyari, yung Megatron na figure repaint at konting retool lang ni Studio Series 86 Grimlock. Sinasabi na iba, sobrang daming mold na nun. Kasi yung default, tapos yung comic book version. And yung shattered glass meron din. Yung shattered glass, kung hindi kayo familiar, yun yung parang nag-originate natin sa comic book, yung parang version nila na sa ibang universe kung saan nagkabaliktad. Yung Autobots yung masama, tapos yung Decepticons naman yung mga mabuting characters. Ang weird lang kasi Decepticons pangalan pa rin nila. Yun nga, so si Megatron repaint lang ni Grimlock, tapos si Optimus Prime repaint ng Laser Optimus Prime. Kaya hindi masyado natutuwa yung mga tao sa collab na yun. Pero since ako nga, wala pa ako ng mga ganong mold, welcome addition sila sa collection. Kahit na tinamad silang ganda ng design, ma-appreciate ko pa rin naman yun. Akala mo, kukunin ko talaga ako makapagsabi na ma-appreciate. Malay natin. Baka madagdag sila sa collection. Kasi nga parang yung sa mga collab, natutuwa lang ako yung sa collaborative project ng Transformers. Katulad nga nung yung sa Knight Rider, nalimutan ko rin mag-pre-order. Maganda rin kasi parang incorporate nila din sa figure yung lights and sound effects nung sa TV series dati. Yung kotse na nagsasalita, parang ganun din yata yung sa figure. Yan. Speaking of kotse, ito yung kanyang battle car mode. Yung 6-shot. Pero nga, lagi dito sa part na to, meron akong hindi na ilalak. Hindi ko natatransform ng tama. Kaya, halimbawa, baba natin yung camera. Ayan. Siguro kung nailalak ko to, yung part na to, hindi siya nagdudrop. Pero hindi ko pa kasi makita kung saan dapat. Siguro after ko mag-record ng video, check ulit. Para pag kinuha ko ng picture, mamaya, hindi nalalaglag ng ganyan. Ito pala yung kanyang headmaster. Pwede siyang sumakay dito. Ayan. So, at yan yung kanyang battle car mode. At meron pa. Ang last na mode naman na pwedeng gawin ay yung tank mode. Ayan yung tank mode. Konting adjustment lang yata kailangan gawin. At magiging tank na itong version na to. Itong mode na to, konti lang na steps ang kailangan gawin. Pero nga, dahil hindi ko dala instructions, posibleng yung mga steps na gagawin ko ay mali.
siya naglalak. Tapos yung legs. Yan. Ito na ang tank mode ni Great Shot. Yan. Pwede pa rin sigurong isakay dito sa loob si Great Shot para yan. At ayan. Na-transform na natin si Great Shot sa kanyang 5 mode. 5 kasi yung robot mode niya nakaset na kanina nung simula pa ng video. At ayan. Parang medyo pwede ko na siyang tanggalin din. Yung original na plan ko kasi dati, before mag-pandemic, gagawin ko ng video yung bawat characters dun sa Headmasters, sa Transformers Super God Master Force, and sa Transformers Victory na nasa collection ko. Bawat isang character doon, gagawin ko dapat ng video ng transformation. Yan, sinimulan ko dati Superion, Computron, tapos yun nga. Hindi ko natuloy dahil nung nagkaroon ng pandemic. Nasa Pasito yung collection, tapos andito. Kaya yun, hindi natuloy. Pero ito, pwede ko cross off ba sa checklist ng figures na ita-transform at gagawin ng video. Kasi ito naman nga, sa Transformers Victory siya. Ayun. Teka. Singit ko lang yung list ng ano. Sige, dito sa video, singit ko lang yung list ng characters. Ng, ano ba, yung cast ng Transformers Headmasters. Tapos yun. Yun dapat yung order na sinusunod ko dati para sa mga videos na ita-transform ko. Kaya hindi tuloy. Pero ngayon, may chance ulit na ituloy. Siguro, gawin ko lang may rotation ng figures dito from Pasita. Kasi pag kinuha ko lahat ng figures dun, mapupuno naman dito sa Cavite at hindi masyadong matutuwa si Erica. Pero, dati pinayagan niya akong dalhin dito lahat. Pero, ayoko namang okupahin ng masyadong maraming space dito kasi mawala ng space. Para sa kanyang crafting ng cosplay costumes. Baka imbes na makapag-focus siya sa pag-craft ng costumes, matambak naman yung mga Transformers dito masyado. At yun, ang dami ko na namang sinikat ng kwento. Dapat ang gagawin lang magta-transform itong si Great Shot. At yun, dahil natapos na. Thank you sa panonood. Kung nagustuhan nyo, hit like and subscribe. At kita-kita lang sa susunod na video. Bye-bye!